Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi nga ni Son Jongyang na magiging tapat siyang tagapagsilbi ng ating bida, kung saan ay sinabi nga din niya, na magtutungo daw siya sa iba pang mga young masters ng noble family, na kasama niyang nasa lugar na ito, upang kumbinsihin silang tumulong sa laban ng ating bida. At matapos nga ng kanilang naging pag-uusap, ay agad din namang bumalik si Shu sa kanyang katawan, kung saan ay makikita nga natin si Carol at Xiaoyu, na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Agad nga ding tinanong ni Carol, kung nakausap na daw ba niya ang mga baby demulag ng Royal Capital, at sinabi nga niyang oo umano, sabay sabi ding si Son Jongyang na ang baalang kumausap sa kanila, at malamang sa malalaman niya ang resulta ng pag-uusap nila, bukas na bukas din. At agad ngang tinanong ni Xiaoyu, kung pinangako daw ba ng ating bida kay Son Jongyang, na hindi niya papatayin si Son Zaiwen kapalit ng kanyang katapatan. Pero sinabi naman ni Shu na hindi pa umano, dahil sinabi nga lang daw niya kay Son Jongyang, na pag-iisipan muna niya ang patungkol sa bagay na yon, sabay sabi ding siya man umano, ay hindi din pa niya alam kung dapat ba niyang patayin si Son Zaiwen, na hindi naman daw talaga intensyon na magtaksil sa kanila. Kaya naman daw pagdesisyunan na lang daw nila ang lahat, matapos nilang magapi ang kanilang mga kalaban, sabay tanong kung may nangyari daw ba, habang wala siya sa kanyang katawan. Pero tinanong lang naman ni Xiaoyu, kung inutusan daw ba ng ating bida si Li Xiang, upang gumawa pa ng Changsha Chaos o World Tide, at sinabi nga ni Lu Shu na oo umano. At ilang araw nga ang nakalipas, matapos na ipatigil ng ating bida ang pagkalap ng impormasyon ng mga spies, ay hindi na kinailangan pang gumawa ng karagdagang telemirror ni Li Xiang, na masyado naman ang tuwa, dahil hindi na nga daw niya kailangan pang mag-refine ng telemirror. At matapos nga ding marinig ni Li Xiang ang patungkol sa balitang yon, ay agad niyang pinalitan ang kanilang gawain, kung saan ay agad nga din niyang tinawag ang kanyang mga disipulo, dahil ang master nga daw nila o si Li Xiang, ay dadalhin sila sa isang lugar para gumawa ng ibang bagay. At agad nga ding pinakita ni Li Xiang sa kanila, ang hulmaan na gagamitin umano nila sa paggawa ng World Tide, sabay tanong kung sa tingin daw ba nila ay makakalipad pa din ang mga satanas, pag ginamit nila ang mga World Tide sa labanan, at sinabi na sigurado umanong makakatulong ito, para sa darating na laban ng kanilang hari. At agad ngang pinuri ng kanyang mga disipulo si Li Xiang, kung saan ay sinabi nilang mas napaghusay pa niya ang kanyang craftsmanship, dahil ang hulmaan nga daw na pinakita niya ngayon, ay halos perpekto na talaga, kumpara sa iniwan niya na basurang hulmaan ng World Tide noon. Sunod ay tinanong nga din nila, kung paano umano ito ginawa ni Li Xiang, sabay tanong na din kung pwede ba itong ituro sa kanila, sabay sabi ding hindi daw talaga nakalimutan ng kanilang master, na mas pag-ibayuhin pa ang kanyang kaalaman, kahit mahabang panahon siyang nawala, pero si Li Xiang nga ay hindi nakapagsalita at nagdilim na lang din ang muka sa inis. At hinabol nga niya ng maso ang kanyang mga disipulo, na napapatanong kung bakit umano siya nananakit, kahit pa pinupuri nila ang kanyang mga gawa, pero sinabi nga lang ni Li Xiang, na magmadali na lang sila at umpisahan na ang paggawa, dahil hindi na umano ito ang oras para sa mga kalokohan pa. At naisip nga ng ating bida, na ang mga disipulo umanong yun ni Li Xiang, ay hindi alam na nagagalit si Li Xiang, dahil sa pagpuri nila sa hulmaan, at hanggang ngayon nga daw kasi, ay hindi pa din matanggap ni Li Xiang, na natalo ng teknolohiya ang kanyang craftsmanship. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na kahit umano magkaiba ang teknik sa pag-cultivate nila Zhang, at ng mga bandido na naging Dragon Guards, ay tiyak na magagamit naman nila ang World Tide laban sa mga satanas, kahit pa hindi nila mailabas ang buong lakas nito tulad kila Zhang. Pero ang paggawa nga daw ng World Tide ay hindi pa din ganun kabilis, dahilan upang hindi nila mabigyan ng World Tide ang lahat ng kanilang mga sundalo, kaya naman dating gawin na lamang daw ang gagawin ni Shu, at kung sino ang maunang mag-breakthrough, o nakapag-breakthrough na ay ang mauuna ding mabibigyan. At sinabi nga ni Carol, na hindi na umano kailangan pang alalahanin ng ating bida ang patungkol sa bagay na yun, dahil nauna na nga daw nilang sinabi at pinaalam sa mga sundalo nila, ang patungkol sa World Tide at kung sino-sino ang mga maaaring mabigyan. At ayon nga kay Xiaoyu, ay kasalukuyan ang nagsisikap sa pag-cultivate ang mga sundalo nila ngayon, pero ang pag-cultivate nga daw sa kanila, ay nanggangailangan ng madaming marrow fruits, kaya naman wag daw kalimutan ni Shu na muling magbigay ng marrow fruit kay Xiaoyu, para sa kanilang mga sundalo. Kaya naman sinabi ni Shu na siya na daw ang bahala, at agad nga din niyang nilabas ang kanyang Mountain and River Seal, pero bigla ngang nagtungo si Jiang sa kanila. At sinabi na ayon umano sa kanyang master, Xiaoyu daw pala,
ay hinahanap daw ng ating bida si Jiang, kaya naman siya nagtungo dito, sabay tanong na din kung mayroon daw bang problema, at sinabi nga ni Shu na mayroon umano, sabay sabi ding mayroon daw siyang katanungan para kay Jiang. Agad na ding sinabi at tinanong ni Shu, na kung hindi umano siya nagkakamali, ay hindi dumaan sa portal si Jiang upang magtungo ng ancestral land, o Earth at bahagya nga siyang natahimik, habang naaalala ang patungkol sa perlas na kanyang nakita dati. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung mayroon pa daw bang paraan si Jiang upang makabalik ng Earth, pero sinabi naman ni Jiang, na may mga bagay daw muna siyang kailangang tanungin sa ating bida. Samantala sa Earth naman, ay nagtungo nga si Ye Xiao at Nolan Kay sa base ng Dragnet and Snares, at dito ay tinatanong ng inaantok pang si Ye Xiao, kung bakit daw pinatawag sila sa kalagitnaan ng gabi, at kung may importanteng bagay daw ba silang kailangang pag-usapan. Pero bigla ngang nawala ang kanyang antok, matapos makita ang isa pang Dragnet mula sa Jiang family dito sa Earth, at sinabing matagal na umano silang hindi nagkikita, sabay tanong na din kung nasaan daw si Mommy Zujin, at kung bakit wala siya dito ngayon. Pero sinabi lang naman ni Yeting, na nagtungo daw si Zujin sa Changbai Mountain, kaya naman kung may sasabihin daw si Ye Xiao, ay sa kanya na lang sabihin at siya na ang baalang magparating kay Zujin, pero sinabi naman ni Ye Xiao, na wala naman daw siyang nais sabihin, at tinanong nga lang daw niya kung nasaan si Zujin, sabay tawa. Sunod ay sinabi nga ni Yeting, na andito na daw silang lahat kaya pwede nang sabihin ng Dragnet, mula sa Jiang family kung ano ang mahalagang bagay na sinasabi niya. At sinabi nga nito, na unang-una umano ay nais niyang humingi ng paumanhin, dahil pinatawag nila ang lahat sa alanganing oras ng gabi. Pero kanina nga lang daw, ay nagpadala ng tao ang Dragnet na si Lucio sa kanilang bahay, kung saan ay daladala daw ng taong yun ang liham na kanyang hawak ngayon, at dahil sa mahalagang bagay nga daw ito, ay sana hindi nila ikagalit ang pagpapatawag sa kanila. Agad namang kinuha at binasa ni Yeting ang liham ng ating bida, habang napapatanong kung paano daw nakuha ng Dragnet mula sa Jiang family, ang liham ni Shu mula sa Luniverse, dahil hindi pa nga daw nagbubukas ang portal, pero ang sulat nga daw na ito na mukhang aso, o kinalay kay ng manok, ay alam niyang nagmula nga kay Lu Shu. At sinabi nga ng ating bida sa kanyang liham, na ang digmaan sa West State ay natapos na, kaya naman daw sabihin nila ni Yeting sa mga namatay nilang kasamahan sa Dragon Gate, na ang 9th Dragnet na si Lu Shu, ay naipaghiganti na ang kanilang kamatayan. Sabay sabi na ngayong patay na daw si Duan Mo Huangqi, ay hindi na makapaghintay ang ating bida sa pagpunta nila sa Luniverse, pero iba nga ang naging dating ng sinabi ng ating bida sa liham, kung saan ay tila umano niyayabangan siya ni Lu Shu, dahil tanging ang Saint at si Francesco lamang ang kanyang napatay. Ayun nga din sa liham ni Shu, ay alam na umano niya kung sino ang mastermind, o nasa likod ng lahat ng mga nangyari at nangyayarim, at yun nga ay ang inner demon ng dating hari na si Luo Shen, o ang kopiraso ng kanyang kaluluwa na hanggang ngayon ay ayaw pang maglaho sa mundo. Sinabi nga din ng ating bida, na ang kapiraso ng kaluluwang yon o inner demon, ay nakasurvive lamang ng mahabang panahon, dahil sa nakuha nitong kayamanan o lampara, pero ang lampara nga din daw na yun ang kanyang kainaan, dahil hindi naman siya makagalaw ng maayos o malayo sa lampara. Sabay sabi din kaya naman na daw niya ang inner demon, pero ang matanda nga daw mula sa North State, o ang puwersa ni Qing Kong ang hindi niya inaasahan. Dahil ang Celestial Emperor daw pala ng North State na si Qing Kong, ay isa talagang blood fiend o satanas tulad ng nakita nila, sa Elephant Island ruin dati. At ang mga nilalang nga daw na ito, ay kumakain ng laman ng mga tao, at maaari nga daw silang manatili ng tahimik sa loob ng katawan ng mga tao, na tila mga parasite, sabay sabi na ang kinakatakot daw ng ating bida ngayon, ay hindi lamang Luniverse ang nais nilang masakop. Sunod ay sinabi nga ni Shu sa kanyang liham, na dati umano ay sinabi ni Yeting at Zujin, na nais nilang magtungo ng Luniverse upang tulungan ang ating bida, pero hindi nga daw nila maaaring idamay ang organisasyon ng Dragnet and Snares, gayunpaman, ay nagpapasalamat pa din daw si Shu sa kanila. Pero hindi nga daw lahat ng bagay ay naaayon sa kanilang mga plano, at mas mainam nga daw kung gumawa na sila ng paghahanda ngayon pa lamang, at kailangan nga din daw nilang manatiling alerto, sa pagbubukas ng Space Channel o Portal. At matapos ng basahin ni Yeting ang liham ng ating bida, ay agad niya itong tiniklop, at pansamantala nga siyang natahimik, kaya naman maging sila Ye Xiao, Nolan Kay, Tandang Bailey at Dragnet mula sa Jiang family, ay bahagya ding natahimik. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay tinanong ni Tandang Bailey kung ang ibig sabihin daw ba nito,
ay tinanim ng Celestial Emperor ng North State sa mga tao, na tila parasite ang mga punla o dugo ng Blood Demon. At kung ang ibig sabihin din daw ba nito, ay hindi lang ang Inner Demon ang kalaban ni Lucius sa Luniverse ngayon, kundi malaking grupo na din ng mga Blood Demons o Satanas. Habang si Ye Xiao naman, ay sinabing nasa mapanganib na sitwasyon daw umano si Lucius ngayon, kaya naman kailangan na daw nilang ayusin ang lahat ngayon pa lamang, para agad nilang mapuntahan at matulungan ang ating bida, matapos na magbukas ang portal. Pero biglang ang kinurot ni Nolan K ang kanyang taba sa likod, kaya naman masyado ang gulat ni Ye Xiao sa sakit, at agad na tinanong kung bakit siya kinukurot ni Nolan K, sabay sabi na kapatid umano ang turing niya kay Lucius. Pero tinanong lang naman ni Nolan K kung tanga daw ba talaga siya, sabay sabi na gamitin daw ni Ye Xiao ang copyraso niyang utak, dahil malamang sa pinadala nga daw ni Lucius sa kanila ang liham na ito, upang abisuhan si Ye Ting at Zhu Jin, at para na din magsilbi itong babala, na hindi maaaring magtungo ang mga Dragnet sa Luniverse. Habang si Ye Ting naman, ay sinabi sa kanila na ayaw din daw talaga ni Lucius, na madamay ang Dragnet and Snare sa mga kakaharapin niyang laban o digmaan, pero sinabi nga daw nila ni Zhu Jin sa ating bida, na talagang magtutungo sila ng Luniverse upang tulungan siya. Pero naisip nga din nila, na ang pagbabago umano ng isip ng ating bida sa bandang huli, ay nanggangahulugan lamang ng isang bagay, at ito nga ay ang mas mapanganib ang sitwasyon niya ngayon, o mas mapanganib ang hinaharap nilang sitwasyon ngayon, kumpara sa kanyang inaakala. At agad ngang hinampes ni Ye Xiao ang kanyang kamao sa lamesa nang dahil sa gigil, at sinabi na hindi daw ba ay dapat na tinanong din nila ni Ye Ting at Zhu Jin, ang kanilang opinyon patungkol sa bagay na ito, sabay tanong kung bakit sila na lang daw ang gumawa ng desisyon. Sinabi nga din ni Nolan K, na mukhang minamaliit daw ni Lucius ang kapangyarihan na meron ng Dragnet and Snares, sabay sabi din ngayon daw ay hindi na lamang ang Dragnet and Snares, ang nagbabantay sa mga portals, dahil nakumbinsi na nga daw niya ang lahat ng organisasyon, gamit ang kanyang mga kamao. Nauunawaan ko wika naman ni Ye Ting na agad tumayo, at agad nga din siyang nagbukas ng kanyang portal, upang abisuhan umano si Zhang Yutang, at utusan na din na mag-post sa kanilang website, upang malaman ang opinyon ng mga tao sa kanilang napag-usapan, at sinabi ng ating bida sa kanyang liham. At sa pag-alis nga ni Ye Ting, ay sinabi niyang ang 9th Dragnet daw nilang si Lucius, ay hindi maaaring pasanin ang lahat sa kanyang mga balikat, at mukhang napagkatuwaan pa nga ng dalawang babaitang ito, ang muka ng ating bida. Samantala sa Changbai Mountain naman, ay agad na binigay ni Ye Ting kay Zhu Jin ang sulat ng ating bida, at dito nga ay nakuha pa niyang lokohin si Ye Ting, kung saan ay tila umano mga batang nagliligawan ang dalawa, sabay sabi na pati umano ang receiver o tatanggap ng liham, ay pinapalitan pa nila, para lamang sa pagpapalitan nila ng impormasyon. Pero sinabi lang naman ni Ye Ting, na wala umano siyang alam at kinalaman dyan, sabay sabi ding si Shu umano ang nagkamali sa paglalagay ng pangalan, sa tatanggap ng liham, kaya naman matawa-tawa na lang din si Zhu Jin. Sunod ay tinanong nga ni Zhu Jin, kung hindi daw ba iba ang pagkakaunawa ng kanilang mga kasamahan, sa intensyon ni Lucius sa kanyang sulat, dahil ayon nga kay Zhu Jin, ay hindi umano sila inaabisuhan ni Lucius na huwag magtungo sa Luniverse, kundi ay nais lang niyang makapaghanda muna sila dito sa Earth, bago magtungo ng Luniverse. Dahil sa liham nga ng ating bida, ay sinabi nito na hindi umano nakakatakot ang mga aso, na tumatalon sa bakod ng dahil sa pagmamadali, pero kailangan nga daw nilang mag-ingat at huwag hayaan, na makagat sila ng aso na tumalon sa bakod. Sabay sabi na naiinggit daw siya sa kanila, dahil mayroon silang kaibigan na tulad ng ating bida, kung saan kahit nasa mapanganib siyang sitwasyon, ay nagbibigay abiso o babala pa din siya. At kung nais nga daw nilang pasalamatan ng ating bida patungkol sa pagbibigay niya ng babala, ay huwag daw nilang kalimutan, na gamitin ang kanyang banner o banner ng kanyang hukbo, upang malaman ng lahat na kakampi sila ng ating bida, sabay sabi na mahalaga umano yun, at huwag na nga daw nilang tanungin ang dahilan. Sunod ay tinanong nga ni Zhu Jin si Ye Ting, kung alam na daw ba niya ang ibig sabihin ni Shu sa kanyang liham, sabay tanong kung hindi ba niya ito pinaliwanag kila Ye Xiao. At sinabi nga ni Ye Ting na tama umano si Zhu Jin, pero hindi nga daw niya pwedeng pakialaman sila Ye Xiao sa kanilang magiging desisyon, kung nais nilang tulungan o hindi ang ating bida, sa sitwasyon niyang buhay o kamatayan ang maaaring naghihintay. Sunod ay tinanong nga din niya si Zhu Jin, kung kamusta na daw siya nitong mga nakaraang araw, sabay tanong na din kung nagkita na daw ba sila, nang sadya niya dito sa lugar na ito. At sinabi nga niyang oo umano,
dahil hindi naman daw niya kayang tapusin ng mag-isa ang Jade Sleep na ito, sapagkat kulang umano ang kanyang kaalaman. Sabay sabi na matapos umanong magbukas ang portal sa mga susunod na araw, ay ibibigay niya sa ating bida ang Jade Sleep na ito, at ang regalo nga daw ng Sword Wheel ay masasabi lamang niyang kumpleto na, pag nasa ating bida na ang Jade Sleep. Habang si Nieting naman, ay sinabi na ang lugar umanong ito ay mayaman sa superpower, kaya naman daw talagang mainam mag-cultivate sa lugar na ito. At sinabi nga ni Zhu Jin, na dahil sa iniwan daw ni Lu Shu si Cheng Ying o Ming Ao sa lugar na ito, bago siya magtungo o bumalik ng Luniverse, ay tiyak na hindi naman na daw siguro sila nag-aaway, diba? At ang pinag-uusapan nga ng dalawa na si Cheng Ying o Ming Ao, ay ang dragon na espiritu, mula sa Shadow Blade ng ating bida. Samantala sa star chart naman ng ating bida, ay nauna nang pinadala ni Shu ang mga silver-winged arrow o ballistic kila Sun Zhongyang, na hindi lubos makapaniwala na nasa harap na nila, ang mga balista mula sa Liujian Pass, at hindi nga din daw nila inaakala, na magkakaroon sila ng pagkakataon sa buhay nilang ito, na makontrol o magamit ang ganitong kayamanan. Pero sinabi naman ng isang ito, na hindi pa umano niya nakikita sa tala ng buhay niya ang mga bagay na ito, sabay tanong kay Sun Zhongyang, kung ang sinasabi ba niyang hari ang nagpatawag sa kanila dito, pero bakit umano wala siyang nakikita, na kahit kaluluwa man lang umano ng sinasabi niyang hari. Pero sinabi lang naman ni Sun Zhongyang, na malamang sa abala ang hari patungkol sa mga bagay-bagay sa lungsod o royal capital, at malamang na yun nga daw ang dahilan kung bakit siya late, sabay sabi na bilang mga taga-silbi o tao ng hari, ay kailangan pa nilang habaan ang kanilang pasensya sa paghihintay. Pero sinabi naman nito, na madali lang umanong sabihin yun para kay Sun Zhongyang, pero wala nga daw nakakaalam sa kanila, kung ang tinatawag o sinasabi niyang hari ay totoo, at hindi pa ka na lamang ng kanilang Sun family, upang saksakin sa likuran ang mga young masters ng royal capital. Agad nga ding nagkainitan ang dalawa, pero masyado naman ang kanilang gulat, nang biglang sumulpot ang ating bida sa kanilang likuran gamit ang kanyang portal, at sinabi nga ni Shu na andito na umano siya. At agad ngang nagluhudan ang mga ito sa kanyang harapan, at binati nga nila ang hari sa kanyang pagdating, pero sinabi naman ni Shu na tigilan na umano nila ang kalokohang pagluhod, sabay sabi ding may city general daw siyang dinala upang maging guru nila, at bukod doon ay may dala na nga din daw siya, na magiging target nila sa pag-ensayo, kaya kailangan na nilang maghanda. Na agad naman nilang sinabi na oo umano, habang iniisip na wala man daw kasiguraduhan ang hinaharap nila, ay tila excited naman daw silang malaman, kung paanong ginawa ni Lu Shu na Imperial Dragon Guards, ang mga bandido ng South State. Pero ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang nagdilim ang kanilang mga muka, at hindi nga sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita, dahil ang City General palang sinasabi ng ating bida, ay ang City General na natagpuan niya sa isa sa mga ruin, o ruin sa loob ng kanyang mountain and river seal. Hanggang sa muli ilang sandali pa ang nakalipas, ay hindi na din nakapagsalita maging ang City General, na tila tore sa harapan nila Sun Zhongyang at mga young masters ng royal capital. Kaya naman sinabi ni Shu, na tulad umano ng sinabi niya kanina na ang target umano nila ay nakapwesto na, pero bakit hindi pa din sila gumagalaw, sabay sabi na nauunawaan daw niya kung bakit wala pang ginagawa ang mga estudyante, pero ang general nga daw ay hindi pwedeng tumunganga lamang, at kailangan ng umpisahan ang pagtuturo. Pero sabay-sabay ngang tinanong ng mga ito, kung talagang ang target daw ba na sinasabi ng hari, ay ang lumilipad na halimaw o dragon sa kalangitan, at sinabi nga ni Shu na oo umano, sabay tanong kung may iba pa ba silang nakikita na lumilipad. Pero napatanong na lang din naman silang lahat sa kanilang sarili, kung anong klase daw ba ng tao, ang gagamitin ng isang nakakatakot na nilalang bilang target, dahil ang sukat o laki nga daw ng dragon, maging ang aura na bumabalot sa kanya, ay sadyang nakakatakot na. At bukod tanging ang kalangitan na nga lang daw ang nakakaalam, kung anong cultivation level ng dragon, at sunod-sunod nga din ang pagbibigay nila ng negative points, sa ating bida.